Ulitin nyo daw, Happy Sem Break! Happy Sem Break! Sino po dito yung malungkot na malungkot ka kasi Sem Break? Oh, di ba? Sino? Yung gusto mo, may pasok na lang lagi. Amen? Di ba? Kasi nakikita ka ng teacher mo, nagre-recitation ka. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Magkakasama po tayo today. Grabe po ang kasipagan nyo. Kasi ang dami po sa mga kapatid natin, may karamdaman po ngayon. Di ba? Tignan mo yung katabi mo, inuubo. Inuubo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo, sinisipong ba yan? Kung sinisipo yan, lumayo ka ng konti. Baka masingo ka ng katabi mo. Okay? So, pag-usapan po natin ang salita ng Panginoon Diyos. Masaya po ba kayo na Sem Break? Pero, hindi po, sabi ng mga very. Pero alam nyo, mas masaya tayo kasi andito tayo sa tahanan ng Panginoon Diyos. Amen? Pag-usapan po natin ang Word ni Lord. Let's dive into the Word of God. So, sige, kumustahin nyo muna yung katabi. Kumusta na ka? Hey, kalwada na kang iikit. Amo kaya? Hamista ka? Tsaka may kanya na may, hamista ka? Amo kaya? Okay. Okay, so let's talk about the Word of God. Napakaganda ng message po natin today. Who is excited in the Word of God? Magsabi pong Amen. Sino dito yung nangangakong makikinig? Magsabi Amen. Yan. So, i-ready nyo na po ang Bible po ninyo. Lahat ng may Bible dyan, magsabi pong Amen. Lahat po ng ready nang mag-take down notes, magsabing Amen. Yan, ayun po. Kita ko na. Okay, so i-ready po natin ang puso natin. Ready po natin ang Bible, cellphone, notebooks. Di ba? May mga nakikita ko, may mga notebooks. Grabe, nakaka-bless po kayo. No? So, pagpatuloy po natin yan, gawin po natin yun. Meron pong sikat na word, yung salitang ghosting. Narinig nyo na po yan? Yung ghosting, yung minulto ka, yung lalaki, babae, nagkabungguan sa corridor, may sabalan lang, may nakbaging notebook, kanakbag ng notebook, pinulot nilang sa buhay. Anong makanta na? And then, nung pagkapulos sa notebook, oh, you look so pretty. Sabi ng ganyan. Familiar na, familiar. Sabi niyo, you look so pretty. May I get your number? Sabi niya, kinuha niya yung number. Guilty na, girl. Kinuha niya yung number niya, nagka-text po sila, I meet you, I love you, ganyan, nagkakamustan po sila. And then, may sagutan lang. So, it turned out, sila na pong dalawa. Nakakasunod po tayo? Yung babae lalaki sila na, and then, nag-uusap sila, bigla sinabi nung good night. Ano kasi yung uso ngayon? Inaantok na mi. Good night, love, inaantok na mi. So nag-uusap pa lang sila, bigla inaantok na siya, and then nagkalamigan, hindi na nagpapansinan. One time nakita nila ang isa't isa, yung lalaki, nakita yung babae, sinabi niyang nanlalamig niya, ayaw niya, pero nakita niya may kasama siyang iba. Aray ko. Okay, naranasan niyo na po yon? Okay, sino po nakaranas na? Pipikit po kami. Sino po dito, ginawa niyo na po ito sa iba? Ay! Okay. Alam nyo, ito na nga. Alam nyo ba, ito yung ginagawa natin sa ating Panginoong Diyos? Amen? Parang naman kayong mga nasa Sem Break na. Amen! Yan! Okay? So, yan ko pa matutod. Okay? So, ito po yung ginagawa natin kay Lord. Minahal tayo ng Panginoong Diyos. Binigay niya sa atin lahat. Yung pag-ibig niya, yung hininga niya, ginawa niya tayo. Yung beauty mo, binigay yan ng Panginoon Diyos. Yung kagandahan, asal mo, binigay ng ating Panginoon Diyos. Naranasan natin siya, lumapit tayo sa ating Panginoon Diyos. And then, nung lumapit tayo sa ating Panginoon Diyos, pinaramdam niya sa atin yung pagmamahal. Tapos, unti-unti daw tayong lumayo kay Lord. Ditak-ditak, hinaot tamo king Ginoo. Yung dating mainit, yung dating maapoy na madaling araw pa lang nagdi-devotion ka na. Magdi-devotion na ako ng 11 p.m. kasi ito yung devotion ko bukas. Ngayon nawawala. No? Yung pagsisimikap natin na maging close kay Lord, nawawala, dumating sa punto, nakita tayo ng ating Panginoon Diyos, ay kasama na tayong iba. Nanlamig. May inaabalat na tayong ibang bagay. At ito po ang pag-uusapan natin, we don't want that to happen to us. Amen. Ayaw natin ng gano'n, tama ba? Na minahal tayo ni Lord, mahal natin siya. Tapos one time, pag nakita mo ang church, nakita mo si Lord, nakita mo ang devotion mo, harang wala man. Harang di na kayo magkakilala ni Lord. Do you like that to happen in you? Ayaw po natin. At ayaw din po naming mangyari sa inyo. At kaya po, dahil doon, ito po ang title ng message natin. Ang message po natin, pipiliin ka
araw-araw. Pipiliin natin ang ating Panginoong Diyos araw-araw sa buhay natin. Palakpakan po natin si Lord. Yan. Ito ang ginawa po ni Job in good times and in bad times. Meron po isang character sa Bible. Si Job po, okay? So ang sabi po ng Job chapter 1, okay? Invite ko po kayong tumayo. Basahin natin ang salita ni Lord. If you have Bibles with you, let's have our Bible declaration. Sabay-sabay po natin i-declare. 1, 2, 3. Ito ang aking Biblia. Ayon sa Biblia, ako nga'y pagpapala, matagumpay, mabunga at makadiyos. Let's open our Bible. If you have hardbound Bible or e-Bible, open it on Job chapter 1, verse 8. Unahin po natin ang verse 8. Yan. Sige po, I'll wait for you. You can open your Bible, yung e-Bible nyo o kaya yung inyo pong hardbound Bible. Sabi po dito, let's read it together. Sabi po niya, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Okay? God and Satan is talking in this setting. So, namamasyal daw si Satan, nagpapalipot sa mundo, and then, nag-usap sila ng Panginoong Diyos. Ang sabi ni Lord kay Satan, Satan, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Alright? Anong napansin ni Lord kay Job? Bakit siya pinagmalaki? Ni Yahweh, ang sabi ni Yahweh, tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Ano yung nakita sa kanya? Makita natin dyan. Number 1, mabuti siyang tao. Tignan mo yung katabi mo, ikaw yon, Kams. Amen? Mabuting tao. Pangalawa, si Job ay mabuting tao. Pangalawa, saan na siya? Sumasamba sa akin. Sabihin mo ulit sa katabi mo, mukhang ikaw ulit. Yon. Amen? Sumasamba po tayo kay Lord, kaya andito po tayo. Tama po ba? Palakpakan natin ang katabi natin. Sumasamba tayo kay Lord. And then number 3, at umiiwas sa masamang gawain. Umiiwas sa pangit. Umiiwas sa hindi maganda, hindi niya ginagawa. Yun yung buhay daw ni Job. Ang sabi ni Satan, kaya lang naman ganyan si Job. Kasi binibless mo siya. Kasi ang faithful mo. Lahat ng prayer niya, opo, kapag gusto niyo mag-amen, pwedeng magpa-amen po dito. No? Kaya di tayo nagpa-amen. Because this is the house of God and this is the word of God. We want to be free to express ourselves as we respond sa salita po ng ating Panginoon. Sabi ni Satan, kaya mo lang naman ginagawa. Kaya lang naman niya ginagawa. Kasi faithful ka. Lahat ng gusto niya, binibigay mo. Nagkakatiwala. Teme mo lakoing gana-gana, sabi ng Satan. But di mo tanggalin lahat yan kung hindi ka susumpain ni Job. And that happened. Ang sabi po ng verse 20 to 21, tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya, sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Ito po ang pag-aaralan natin today. We want to choose God. We want to choose Jesus. Every day, araw-araw, nais nating piliin ang ating Panginoong Yesus. As we bow our heads, salamat po. We continue to pray, to come before you. Anoint me, O God, as I share your word. Yung kalooban nyo, yung nais nyo, and anoint everyone as we listen sa salita po ninyo. Not our will, O God, not the flesh. Hindi ang gusto naming marinig. Hindi ang alam namin, not even the things you have prepared, but whatever you want us to hear, so that like Job, maipagmalaki po nyo kami, mamuhay kami ng naayon sa kalooban po ninyo. Hindi yung alam namin, amang Diyos. Hindi ang gusto namin. Yung nais po ninyo. In this place, move and speak powerfully sa kalagitnaan po namin. Santong Spirito. Because we are your people and we are for you. We long and we desire sa presensya, sa salita po ninyo. Maraming salamat. The commitment that we want to have araw-araw, pipiliin namin kayo sa mga buhay po namin. This we pray in Jesus' mighty name. Amen, amen. Tayo po'y makupo. Bakit natin pag-uusapan ito? Ano bang nangyari kay Job? Binless ni Lord, pinagpala niya. And then, nung pinagpala ng ating Panginoong Diyos, ang dami pong magandang bagay na nangyari po sa kanya.
And Job was actually tested. Natanggal lahat. But it was restored. Ibinalik din ng ating Panginoon. Sino dito yung gusto nyo, lahat ng nawala sa inyo, ibalik ni Lord? Lahat ng mawawala, nawala sa atin, ibalik ng ating Panginoon Diyos. Kung yung nawala sa iyo, pangit na bagay, hindi na po ibabalik ni Lord yan. Amen? Pero yung mga magagandang bagay, ibabalik. In fact, it was returned to Him twice ng mga bagay na nawala sa Kanya. Ano pong mga pag-uusapan natin? Number one, as we continue to choose God every day, unang pag-uusapan natin, pipiliin. Ano pa yung ginawa ni Job, di ba? Ayan po ang ginawa ni Job. Nung may blessing siya, nung walang blessing, ito ang ginawa ni Job, pipiliing sumamba araw-araw. Pinili niyang sumamba pa rin sa ating Panginoon Diyos. In Job chapter 1, verses 20 to 21, what you have read a while ago, nagpatira pa siya at nagbigay papuri sa ating Panginoon Diyos. When Job has everything, he worship God. Tama? Nung andyan lahat ng kayamanan, andyan lahat ng anak niya, andyan lahat ng ari-arian niya, pagpapalang binigay sa kanya ng ating Panginoon Diyos, he worship God. And when Job lost everything, nagpatira pa si Job at nagpuri kay Yahweh. In good times and in bad times, we worship God sa ating mga buhay. That's a big picture, a perfect picture of us worship. Bro, yung next slide natin. Of us worshiping the Lord, di ba? In good times and in bad times. Kasi po, ang nangyayari sa atin, kapag pangit na bagay na yung nangyayari sa buhay natin, iniiwan natin si Lord. Tinatalikuran natin ang ating Panginoong Diyos. Why is it that when bad things happen to us, bakit hindi na natin nakakayang sumamba sa ating Panginoong Diyos? Hindi tayo nakaka-worship, hindi tayo nakakapagpuri sa Kanya when things are not good, when things are bad. At ito po ang gusto natin pag-aralan sa araw na ito, pipiliing sumamba araw-araw sa ating Panginoon Diyos. Meron tayong isang kapatid dito, kaka-aksidente lang kahapon. Pero alam nyo, andito siya kasi gusto nating piliing sumamba araw-araw sa ating Panginoon. In good times and in bad times ng buhay po natin. Di ba? Ano ba yung mga good times? Ano ba yung mga good news na naranasan po natin in our lives? Good news, nag-aaral ka. Amen? Kalungkot rin mga kara. Good news, nag-aaral ka pa. Amen? Alam niyo po, ang dami mga kabataan, they need to work. They need to save money first before they can go to school. And here you are, kagising mo na umaga, may breakfast ka, may baon ka, may motor ka, may sasakyan, pupunta ka ng school. Are you not grateful for that? Hindi po ba kayo masaya doon na nakakapag-aral kayo? Hindi, kuya, pinaparusahan kami ng school. Sabi, makasakitan kami king school, nakarakal deadlines, nakarakal requirements. Part talaga yan for us to grow. Part talaga yan for us to level up. Ngunit hindi ibig sabihin na napaparusahan, nahihirapan tayo. Hindi na tayo magpapasalamat kay Lord. We need to learn a habit, a lifestyle na nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Kasi mga kabataan po ngayon, ang gusto lang nila, blessing, blessing, blessing. Comfort. Ayaw po natin na gano'n. Ang gusto natin sa hirap at sa ginhawa, sasamba tayo sa ating Panginoong Diyos. Amen. And we need to show it to God. Pakita natin. Hindi lang tayo magaling sa computer games. Hindi lang tayo magaling sa mga ginagawa natin sa labas. Magaling din tayong maging tapat sa pagsamba natin sa ating Panginoon Diyos. Are you grateful sa blessing mo na may pamilya ka? Amen. Sino dito may nanay at tatay pa po? Cherish them. Hug them. Pasalamatan nyo sila araw-araw. Pag di nyo cherish yan, pag di nyo hinag ang mangyayari sa inyo, yung picture ng nanay mo, i-AI mo na lang para gumalaw. Yung ginawa ko po kasi, sinampo lang ko. Hindi ko napapakita. So, pinicture ko po yung nanay ko, tsaka yung sarili ko, nag-selfie po kami. Tapos sabi ko sa AI, make this picture a video of a son hugging his mom. Sabi ko, so, nangyari naman po. You know, we don't need to wait for that. You can hug your mom and dad today. Ay, mamaya pala, pagka-uwi nyo. Diba? Pwede nating yakapin. Pwede tayong magipagkwentuhan sa nanay at tatay. Tamo makipagbardagulang ka rin, parents. Samo, amen.
Hakipaten, hakipaten. Katapang, katapang. Okay? Kailangan po natin i-cherish ang nanay at tatay natin, mahalin natin. Are you grateful? Good news, meron tayong SEM break. Amen! Kahit wala tayong baon, amen! Nakapagpahinga tayo, nakapagpahinga ang mga teachers. And the greatest good news that we have and we can have na kailangan nating ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos, good news, namatay si Jesus Christ sa cross para sa atin. We have a Savior. We have Jesus Christ sa buhay natin. Wait. Nagpapasalamat pa rin ba kayo doon? Come on. Are you still grateful for the salvation, for the sacrifice Jesus made and paid on the cross? Or nasanay na tayo na kada Christmas binibigay sa atin aginaldo, nakakalimutan natin na kaya may Christmas kasi makasalanan ako at merong Jesus na dumating para sa akin. Are we still grateful for that? Amen. Kasi kung hindi po tayo grateful doon, then kailan tayo magiging grateful? If the greatest good news na na-receive natin ay hindi po tayo grateful. Imagine mo, 15 years ka ng Christian, tinanggap ka ng Panginoong Diyos, niyakap ka ng Panginoong Diyos, and then 5 times ka palang nagpasalamat kay Lord na namatay siya sa cross. Amen? Do you want to continue that kind of life na hindi tayo grateful sa ating Panginoon? Kailangan po nating ibalik yung passion natin in giving thanks to God that He loves us so much. Niligtas po niya tayo. Binayaran niya yung mga kasalanan natin. And we have a destiny. It's not hell. Our destiny is heaven. Lahat po ng nagpapasalamat kay Lord, palakpakan natin ang tagapagligtas natin. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus for what He have done on the cross for us. Amen! Kailangan po magpasalamat tayo kay Lord. Sometimes it's easy to worship God when things are fine, when things are okay, when things are easy. But I want you to listen to this. But how about during difficult times? Can you still worship God? Pag namatayan ka, meron po tayong isang kapatid, kabataan, na namatay po siya kahapon. Isang napakasipag na kabataan natin. Napakabilis lang po ng buhay. Pag namatayan tayo, kaya pa rin ba nating sumamba sa ating Panginoong Diyos? Pag nawalan tayo, kaya pa rin ba nating sumamba sa ating Panginoong Diyos? Pag may pagkukulang po sa atin, pag hindi mo nararamdaman na okay ka, pag hindi ka masaya, kaya mo pa rin bang sumamba sa ating Panginoong Diyos? Or are we those youth that when we are not okay, we will just lock the door in our room, hihiga tayo, magsa-cellphone, and then wala na tayong gagawin? In good times and in bad times, kailangan po magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos because problems are not dead ends. They are starting points sa ating buhay. These problems that we are experiencing, they are not dead ends. Ito ay actually mga pasimula ng Panginoong Diyos for us to look back again to what He did in the past. Makita natin yung ginawa ng Panginoong Diyos sa buhay natin sa nakaraan and begin to thank Him again and again and again. Masimula tayong magpasalamat sa ating Panginoong Diyos at hindi masanay sa mga blessing na meron tayo. Masyado na tayong nasasanay, mga kapatid. Masyado tayong misasanay. Naiintindihan po ba natin? Masyado po tayong nasasanay na may sasakyan ka ngayon. Na may motor ka. Masyado tayong misanay na kasanting Hope Center. Ang laki ng Hope Center. Right? Masyado tayong nasanay na andyan yung blessing ni Lord araw-araw may kinakain ka. Tama po ba? Iniingatan ka ng Panginoong Diyos, may baon ka. Masyado tayong nasanay. We've been used to these blessings that God is adding us in our lives every day to the point na nakakalimutan natin magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. And the challenge is this, sa ating pong lahat, leaders ka man, hindi ka leader, bago ka palang Christian, huwag nating kakalimutan in good times and bad times. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. In this world, full of forgetful people, be that person na magpapasalamat pa rin sa ating Panginoon.
Kasi kung hindi po tayong mga Christians ang magpapasalamat, sino po magpapasalamat? Kung hindi tayong niligtas ng Panginoong Diyos, sino po magpapasalamat? Kaya kailangan pasalamat po tayo sa ating Panginoong Jesus. Amen. To reflect on your blessings is to rehearse God's accomplishments. To rehearse, bro, yung next slide. God's accomplishments is to discover His heart. To discover His heart is to discover not just good gifts, but the good giver. Pakaganda, napakabuti po niyan. Yan po ang sinabi ni Max Lucado. When we worship God, ang dapat po nating makita, ang dapat po nating maunawaan sa pagsamba natin sa ating Panginoong Diyos, we're not just worshiping God because of the good gifts that He's giving us. We're worshiping God because of the reality that there's a good giver sa ating buhay. May mabuting Diyos na nagbibigay po sa atin, that in good times and in bad times, mabuti ang ating Panginoong Diyos. Amen. May motor ka or wala, mabuti ang Panginoong Diyos. Amen. May sem-break ka or wala kasi isa kang college o kaya nagtatrabaho ka, mabuti ang Panginoong Diyos. Amen. Na kahit pagod ka ngayon, kahit hindi mo alam ang bukas, mabuti ang Panginoong Diyos sa ating buhay. Yun po ang dapat natin makita, maunawaan, na napakabuti ng ating Panginoong Diyos, not just the good gifts, but the good giver that we have sa ating pong buhay. Ano po ba yung mga problemang kinakaharap ng mga youth? Pwede bang itanong mo sa katabi, ano ba yung mga problema mo? Sabihin mo sa kanya. Yan, tanong mo yung katabi mo. Yan, sige, tanongin mo muna. What are the problems na nararanasan po ng mga youth? Academic problems. Academic problems in a way, in a sense na grade 1 ka pa, burita, high honors na ka. Amen? Tama ba? Kung dito yung naranasan nyo na po na gusto nila sa medal, certificates. Gusto nila lagi na Amen? We have academic pressures. That's why sometimes kaya natin pagpalit ang pagsisimba, ang Panginoong Diyos sa pag-aaral. Because there is academic pressure sa ating buhay. Okay? So number 2 na nararanasan po, problema ng mga kabataan, relational problem. Problema sa kaibigan, problema sa relation, problema sa ibang mga tao. Bestie mo siya, pag bestie kayo, binesti ng iba, nag-away-away kayo. Nangyari na po ba sa inyo yun? Yung close naman kayo ngayon, then bigla-bigla, ipate kayo. Okay? Relational problem sa mga bata, sa mga matatanda, sa life po natin. And then family matters. Nag-away-away kayo ng pamilya mo, sabi, mag-less ko, yan ako bisa, kayang bali ngayon eh. Naranasan niyo po yun, yung mag-less kayo, and then pagdating ng gabi, mumuli ka kayang bali mo, makipangakapasibayo. Amen? Okay? So, family problems, family situations, galing ka sa nanay mo, hindi alam ng nanay mo. Mas alam pa ng best friend mo. Nagaling ka pala sa nanay at tatay mo. And then nag-usap-usap, hindi ko man kasi alam na nagaling ka pala sa akin, sabi ng nanay mo. Hindi mo naman sinabi. Family problems. Amen? May mga problema po tayo sa pamilya na para bang ang pamilya ay hindi dapat sinasabihan ng mga sikreto. So, may mga different situations, problems tayo. Imagine mo, nagka-problema ka, mas alam pa ng kaibigan mo, mas alam pa ng kapitbahay. Tatauliya pa yung mama mo, po tataw mo. We have those problems na nararanasan po natin. Another thing, ano ba yung mga problema natin bilang mga kabataan? Identity crisis. Di mo alam kung ano ka. Tanong mo sa, ano ka ba talaga? Tanong mo sa katabi mo, ano ka ba talaga? We have those identity crisis, hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam kung para saan ka. Dito ka pa sa school na to, ano ba talagang patutungan natin? Ano ba talagang purpose natin? Or maybe if you have your confusion, crisis about your identity, kung babae or lalaki ka. Amen? Okay? So tulungan na po namin kayo. Kung hindi nyo po alam kung babae or lalaki po kayo, kung ang body parts po ninyo ay panglalaki, lalaki po kayo. Amen? Kung ang body parts po nyo ay pambabae, babae ka boy, ay babae ka girl. Amen? Okay po? Hindi kuya, hindi ako ganyan. Ang puso ko, isa kang pusong bato. At yung pusong batong yan, ipanalangin natin, palambutin ng ating Panginoong Diyos. Ibalik ka muli ng ating Panginoong Diyos sa sino ka and to what identity you have. Kung paano ka nilikha ng ating Panginoong Diyos.
Okay po, naintindihan po natin. Malinaw po sa atin yon. And then tulungan po natin yung mga kapatid po natin. Okay, sa mga crisis na meron po sila, na nararanasan po nila. Number 4, political crisis. Okay, yung mga nangyari sa bansa, corruption, blood control, sunugin. May silabitang computer, ano na yan? Di bitaw. Ang political crisis na nangyari po sa buhay natin, itataas natin ang bandila ng One Piece and then pupunta tayo ng Grand lang. Pupunta tayo ng Manila, magrarally tayo doon. Ang mga political crisis ng mga kabataan. Di ba? Tapos itataan nyo, ikaw kasi president namin, familiar po, amen? Ito yung mga political crisis po natin. Sabi pa ng iba, huwag na ba kaya magalit po kayo. Okay, number 5, anxiety and depression, suicidal thoughts. Alam nyo ba, meron tayong isang youth leader dito. Grabe, nung nalaman ko to, na-shock po ko. Atsune pala yung lubid. Nakatali na pala, nakaredy na, magbibigti na pala siya. Youth leader po natin yun. These are the problems of the youth nowadays. The different situations, ayan po yung mga problema natin na nararanasan po natin sa buhay natin. Ngunit sa kabila ng mga problema, sa biyaya at kapangyarihan ni Lord, patuloy, pipiliin po nating sumamba pa rin sa ating Panginoong Diyos. Bakit tayo sasamba? Because we know we have the same God who parted the Red Sea, the same God na tumulong kay David to defeat Goliath, the same God who helped us before will be the same God na tutulong sa atin today. The same God na kasama natin before will be the same God na kasama po natin today. Yung Panginoong Diyos na tinatawag natin, nilalapitan natin, He is seated on the throne. Not just seated on the throne, naghahari po siya, nagli-lead, nag-govern, nagdadirect siya ng bawat isa sa atin. And because of that, we can still worship ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Ngayon, bakit po tayo sasamba? Bakit pipiliin nating sumamba kay Lord araw-araw? There's so many reasons kung bakit gusto nating piliin sumamba sa ating Panginoon Diyos. But today, I'll just share you one thought. Sasamba po tayo sa ating Panginoon Diyos because we want to attract the presence of God. Di ba kapag naghaharana ka, kapag naghaharana ka, gusto mo nganing, di ba? Pag naghaharana ka, bakit ka naghaharana? Nganing. Kasi anong ginagawa mo? Bakit ka naghaharana? Para malaman ng nililigaan mong sintonado ka? Hindi. Anong gagawin mo? Bakit ka naghaharana? Nganing. Bakit ka naghaharana, bro? Sabi nung, harana, ano ito? Anong harana? Okay, bakit po tayo naghaharana? Nganing. Bakit po tayo naghaharana? Para makita ng nililigawan mo. Nililigawan mo. Na gustong-gusto mo siya. Na mahal mo siya. Kahit sintonado ka. Amen. Bakit po tayo naghaharana? Para ipakita po sa taong yun, gusto nating kunin yung attention niya. Amen. O ba rin tao pagkanta tala? O ba't yung ginuya tayo pagkanta? Ay, katahimik yun naman. Ulitan ke. O ulitin ko sa taga. O ba't ang ibang tao? Ba't yung ibang tao pinagkakanta natin? Si Lord hindi ba natin sasambahin? Kaya mo lawan ng playlist mo, puro ya Taylor Swift yan, Popay tang Jonela, yabay ta. Nanula pa rin kaya ta. Nanula pa. Labalo. Willie Revillame. We worship God because we want to attract Him. We want Him to be notified. Lord, andito ako. Sumasamba sa'yo. Kahit may problema ako, kahit magandang sitwasyon ko, sasamba pa rin ako sa'yo. At kapag sinasamba natin ang ating Panginoon Diyos, gining, sumasamba tayo. Ayun ako magkanta kasi sintonado ko. Sasamba tayo ng worship song. Ang ating Panginoon Diyos, mapapatingin po siya. Kaya kayo po masaya ka rin. Amen! Nasa Lydian worship tayo, ang Panginoong Diyos, mula sa kalangitan, may palawi yung Hope Center. Nasa bahay ka, nagpo-worship ka, nasa prayer chain ka, nasa sasakyan ka, nasa exam ka, umiiyak
may problema ka, may blessing ka, sasamba ka sa ating Panginoon Diyos, mapapatingin dito ang ating Panginoon Diyos. At kapag napatingin ang Panginoon Diyos sa atin dito, His presence will fall down. And when the presence of God is there, His favor will fall down. His word will fall down. His fire will fall down. His restoration, revival will fall down sa ating mga buhay. And our lives will never be the same again. We worship God kasi gusto nating i-attract ang presensya ng Panginoon Diyos. At kapag andito ang presensya ng Panginoon Diyos, ang buhay natin ay papaguhin ni Kristo. Kaya ang buhay po ninyo ngayon kung magulo, i-check po ninyo yung playlist ninyo. Amen? Amen. Lakay pong playlist, history na ning YouTube nyo, i-check here. Ibalik po natin yung mga Christian songs sa bahay natin, sa sasakyan mo, sa motor mo, sa AirPods mo, sa cell group mo, ibalik natin. Kailan po ako magpe-play ng Christian song? Anytime, anywhere, hanggat kaya mo, mas maganda Christian song. Amen? Hindi na po ba ako magpe-play ng Taylor Swift? Conviction nyo na po yun. Pero mas maganda, araw-araw, pinipili natin si Jesus sa buhay natin. Amen? Mag-e-exam ka, nagre-review ka, Christian songs. May busted na ka, broken-hearted song lang, talagang manasakit ka, manandamang ka talaga. Pero wala mo na pong maliligaw kapag 64 years old na lang. Amen po. Okay? So we worship God because we want to attract the presence of God. And when the presence of God is here, kapatid, yung revival na pinagpipray mo, yung restoration, yung burnout na nararanasan mo, papawiin ng Panginoon Diyos. He will restore you. Palalakasin ka ng Panginoon Diyos. I-strengthen ka niya, tutulungan ka niya. He will soar on wings again like eagles because of that presence na dadapo po sa atin. That's number 1, pipiliing sumamba araw-araw. Number 2, pakibasa po. Yeah. Dalawa lang yan. Talagang mahina pong boses nyo. Hindi kayo marunong magbasa ng Tagalog. Okay? Basahin po natin 1, 2, and 3. Thank you mga kapatid. Job chapter 1, verse 8, 20-21. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad. And then dun sa pangatlong sinabi niya, umiiwas sa masama. Grabe. Tayo ba yung tao na umiiwas sa masama? Uy, tapang managkat. Uy, tara. Tara na. Tapang magkating classes ka niya. Lulu. Tayo ba yung umiiwas sa masama o tayo pa yung nagyayaya? Amen? Ano kasing pangalan po natin? Light? O, huwag kang magdilim. Amen? Dapat nagliliwanag po tayo. Kung sa kantin mo walang nagbabantay, huwag kang kukuha ng pagkain doon. Amen? Walang nakukuha ng pagkain dito. Okay? Tayo po dapat ang nasa kabanalan kapag ba pinagmalaki tayo ni Lord. Ito si ano? Ito si ate. Yan, sumasayaw yan, hindi lang pan-TikTok, sumasayaw yan para sa akin. Amen? Pag ba tinuro ka ni Lord, uy, kumituro bro. Sakto yan mo. Sarap ba bro? Pag tinuro ka ba ng Panginoong Diyos, anong masasabi sa'yo? Ano yung description na sasabihin sa'yo ni Lord? Amen? Ito yung kahit bumabagyo, nagpe-prayer chain pa rin. Amen. Ito yung, ay, punta tayo dito, magturo tayo dito. Pag tinuro tayo ng Panginoon, pag tinuro tayo ni Lord, ano kaya sasabihin niya? Ito yung kahit walang baon, magta-tights pa rin. Amen. Ito yung naglilinis ng bahay bago pumunta ng light gen. Para payagang magsimba. Ano kayang sasabihin sa atin ng Panginoon? What are the sins that we are experiencing in our lives? Number 1, addiction. Addiction to social media. Ang mga iPad kids dyan, may mga iPad kids pa dyan. Kung hindi ka mabubuhay kung walang Roblox, kung wala kang Minecraft,
Makadigay yung cellphone, pindot, social media, FB, Instagram, i-post mo, in-story, kapamamang story kaya pa, okay? Ano ba yung mga buhay natin? Yung hindi ka mabuhay, wala kang cellphone, wala kang battery, milagya ka kang metong island, mati ka pag wala ka cellphone. Wala kang TikTok, burin mo updated company, ito po yung mga problema natin. Addiction. Addiction to ano? Ano pa bang addiction dito? Vices. Ano po? Hindi ka problema ka, shatan eh. Sigarilyo. Pinalitan ng vape. Paglalaki, alam. Tayo makasabi yan pag yan eh. Amen? Ay po talong of your church, lako nepa. The vices that we're doing. Huwag naman sana dumating sa punto na may nagda-drugs na po sa atin. May nagmamariwan. These are the temptations. Amen po ba? Na kinakaharap po natin. What else? Lust. Pornography. Lust is not just about when you're going to a website and then isa-search mo, ganito, ganyan. Hindi lang po yun. Ang lust po ay pati yung mga reels na dumadaan sa FB mo, sa anong tawag doon? Sa algorithm mo. Sabi po ng Bible, when we are lusting over a person, that's already adultery. Amen? Pag lalaswaan ko daw yung tao, adultery na daw yun. Act of adulterous na daw po. Nagdadrive po ako kahapon sa munisipyo. No? Nagdadrive po akong ganyan. Diretso lang ang tingin sa pagmamaneho. Amen po? Kung titingin sa kanan na kaliwa, bigla pong dumaan yung motor na ganyan. Inapasyupulit ang motor. Mabagal yan mo kasi traffic. Dumaan po yung motor. Lalaki, tsaka babae. Nakaangkas na babae. Nakasanduya po. Nakasando po yung babaeng ganyan. So, ako po talagang, Lord, di ko titignan to. Hindi ko po siya tinignan. Praise God. So, traffic po, munisipyo. Alam niyo po yung nagtitinda ng puto bumbong? Lisyong manok? Sabi po ng donut? Nagtatry po ako ganyan. Nag-worship ako, Lord. Dinalan itong motor. Nakaiksing mala na, sexy, makanya. And then, may temptation na, isang tingin lang. Praise God, hindi ko po natignan. Dumaan po yung nagmamotor. Thank you Lord, sabi ko, mag-preach ko pa mo. Ako yung pwedeng gawang kasalanan. Sabi ko po So dumaan po siya. And then, nagpatuloy po yung traffic. Napunta na po ako ng intersection. Bumalik po yung nagmamotor. May balik niya po itang magmotor. So andyan po ako nakatayo. Ito po yung mata ko, di ba? Ay, lalaki. Ito po yung mata ko. Yung nagmamotor, andyan lang. Ito lang po yung distance namin. Pabalik niya po, papunta po ka na, Lord, lang gawang ko. Sabi ko, pag pumikit ako dito, Lord, sabi ko, baka ma-aksidente ako. Sabi ko, okay. So, palagin niyo po anong ginawa ko. So, pabalik po siya. Alam niyo, talagang ang lakas ng temptation. Tingnan mo, laway mo na. Ikaw mo namang dilikin. Ito naman balo. Ikaw ang dilikin sakin. Alam niyo, praise God, hindi ko po tinignan. Di na retsuya po makanya. And then, nung dinala niya, pag ingarap na ni sakyan ko, dumaan po siya sa harap na sasakyan. Nung pagliko po, Lord, take alawan niya ako, diretso ko. Lumiko po siyang ganyan. Siyempre, pag dinala niya, bro, alawe mo na, di ba? Hindi ko tinignan, bro. Anong ginawa ko, bro? Nakipag-eye to eye ako doon sa boyfriend niya. Nung ba, may kipag-ato ako. Linawag kitang boyfriend na, wala na pa crush ka. Dumaan po, tinignan ko po yung boyfriend niya. And then, nung paliko na po siyang ganyan, ginanyan ko po yung ulo ko. Doon po. Praise God. Praise God po, hindi ko po natignan. Amen? Because in our part, as part of our righteousness, we do not play sins sa buhay natin. Hindi po natin nilalaro, tinatakbuhan po natin ang kasalanan sa buhay po natin. Pinipili po natin ang kabanalan araw-araw sa buhay po natin.
Kung tinignan ko po yon, baka hindi ko po nakwento. Praise God po, hindi po ako nakatingin. Pero alam nyo, hindi po matatapos doon. Andyan pa rin, meron pa rin sa social media, meron pa rin sa ganito. But you need to decide, Lord, hindi po ako para dito. Para po ako sa liwanag. Para po ako sa kabanalan. Palakpakan po natin si Jesus. Another thing, religiosity. Antindi po nito. Grabe ang religiosity. Ito yung ginagawa mo naman ang mga bagay para mag-devo na ka man, mag-pray na ka man, mag-church na ka man. Pero hindi pala malalim yung, hindi pala totoo. Grabe, hindi pala totoo yung relationship mo kay Lord. You know why God wants us to do this different stuff? Because He wants intimacy with us. Pero ang nangyayari minsan, magpakabanal tamo mo. Imagine mo, nagsisimba ka, pero ang lakas mo manlait sa iba. That's religiosity. Amen. Ay, managkas kapag yung bali mo. Poke and chat mo. Ay, unsend me po. Para hindi makita ng iba. Okay? Religiosity. Grabe po yon. Sa sobrang kabanalan mo, you're looking down on people. Ba't di ka nag-prayer chain? Ba't di ka pa nag-report ng devotion? Right? Tama po yon, gawin natin. Pero wag naman to the point na parang ang taas na ng tingin natin sa sarili natin, na para bang ikaw lang ang pupunta ng heaven. Amen po. We should be not religious people. Number 5, jealousy. Mapayo, chuya Japan. Mapayo, tinya sapatos na mapayo, ika mapa. Okay? Lahat ng meron ng iba, gusto mo meron ka. That's jealousy po. Ayaw po ng kasalanan po yan. Bakit, Lord, sila binibless mo, kami hindi? Naglilingkod naman din ako sa'yo. May mga jealousy po tayo, di ba? Iwasan po natin. And then, number 6, pride and arrogance. Ang taas ng tingin natin sa sarili natin. Sabi po ng Awit chapter 1, verse 6, sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, listen to this, kapahamakan ng hantungan. Sigurado po ito, may kaparusahan po sa mga taong gumagawa ng masama. Ngunit ang pumapatnubay sa mga matutuwid ang Panginoong Diyos. Kailanman walang magandang maidudulot sa atin ang paggawa po ng masama. Hanggang sa likod may pa yan. Kahit gaano pa natin kagaling itago yan, makikita at makikita po, malalaman at hindi ito lingid sa ating Panginoong Diyos. In fact, the Bible said, walang lihim na hindi nabubunyag. So, ang pinaka-resolve natin, mamuhay po tayo para kay Kristo. Piliin ang kabanalan araw-araw sa buhay po natin. Paano po natin mapanatili na banal ang buhay natin? We need to read the Word of God. Because the Word of God contains the truth. Yung tama at yung mali. Halimbawa, magnanakaw po kayo. O magnanakaw, set up muna po tayo. Sino po dito? Pag magnanakaw ka, anong nanakawin mo? Yung mga mahahalaga. Tama? Ano pong kukunin mo? Gold or silver? Gold or silver? Gold. Anong kukunin mo? Motor, susi ng motor o susi ng sasakyan? Sasakyan. Diba yung mga mahahalaga? Alam niyo po, yun yung nangyayari sa atin. Si Satan po ay magnanakaw. Ninanakaw po niya yung mahalagang bagay sa buhay natin. Like prayer, devotion, going to church. Gusto niyang nakawin yun. Ninanakaw po niya. Bakit natin pinapanakaw? Amen? Alam nating mahalaga ang word. Pero bakit po natin pinapanakaw? If you want to live a holy life, magbasa po tayo ng salita ng ating Panginoon Diyos. And then number 3, pipiliin si Jesus araw-araw. Amen. This is our desire. This is our prayer. Piliin ang Panginoong Jesus. Tumayo siya, si Job po, sa hirap at ginhawa. Ito yung picture na gusto nating mangyari. Sa anumang pagkakataon, piliin natin si Kristo. Sabi po ng Matthew chapter 6, verses 25 to 31, sabi po dito, therefore, I tell you, do not worry about your life. Habang nagre-ready po ang worship team po natin, sabi po ng Matthew 6:25 to 33, sabi po niya dito, therefore,
I tell you, do not worry about your life. Sabi ng salita ng ating Panginoon Diyos. Huwag masyadong alalahanin ang mga problema sa buhay po natin. E tamo po masyadong migagana ka. Amen. This is the word of God. Matthew 6:25. Do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body that you will wear. Sabi, it's not life more than food and the body more than clothes. Sabi ng 26, look at the birds. Nakakita na po ba kayo ng ibon? They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more than valuable than they? 27, can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Sabi ng Bible, huwag kang mag-alala. Tignan mo ang ibon. Nakakita na po ba kayo ng ibon na nag-worry? Tangatin niyang pimple. May stress na po ba yung ibon? May ranop na ba? Naubusan na ba ng worm? Naubusan na ba ng bulate? Naubusan na ba ng pagkain? Ang ibon? Nakaranas na ba ng mga ganung bagay? The Bible says God is telling us, do not worry about life, about what you will eat. Kung ang ibon ay mahalaga sa ating Panginoong Diyos, mas mahalaga ka kesa sa ibon. Kung ang ibon ay pinapakain ng ating Panginoong Diyos, inaalagaan. If God is putting so much care, protection, and value to a bird, how much more to us? And so, the Bible is telling us, do not worry sa mga bagay pong ito. And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field, they do not labor, spin. Yet I tell you that not even Solomon in his splendor was dressed like one of these. Verse 30. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown in the fire, will He not much more clothe you? Sabi po ng salita ni Lord. And then verse 31. So do not worry saying, what shall we eat? What shall we drink? Or what shall we wear? Verse 32, for the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. And in verse 33, sikat na sikat itong sinabi ng ating Panginoon Diyos. But seek first His kingdom and His righteousness, and all of these things will be added unto you. Doon po pala nang galing yon sa pag-aalala. At ayaw ng Panginoon Diyos na mag-alala tayo because He has given us His Word. Piliin ang Panginoong Yesus sa buhay natin araw-araw. Seeking Him first. Bakit gusto ng ating Panginoong Diyos na isik po natin siya? Kung meron po kayong best friend, lahat ng sikreto mo, sikreto din ng best friend mo. Amen? Siguro magtitira ka ng 5 to 10% dyan. Kung may best friend ka, kung anong kinakain ng best friend mo, makakain mo. Amen? Kung anong ari-arian ng best friend mo, pwede niyang ipahiram, ibigay sa'yo. Amen? Similar with God. Bakit nais ng ating Panginoong Diyos na unahin natin siya? Ang mag-best friend po kasi, merong intimacy yan. May intimacy. Hindi ka naman makikipag-best friend sa hindi mo pinagkakatiwalaan. Amen? Sa hindi mo kilala. God wants us to seek Him first because He wants intimacy with us. Dahil gustong makipag-close ng ating Panginoong Diyos sa atin. Hindi po masama si Lord na gusto niya, Justin, unahin mo, ako lang. Kasi hari ako. Gusto ko ako lang. Hindi po. Kaya po nais ng ating Panginoong Diyos na unahin natin siya because He wants intimacy with us. At kapag may intimacy na po, kung anong sikreto ng ating Panginoong Diyos patungkol sa buhay mo, sasabihin ng Panginoong Diyos. Kung anong meron ng Panginoong Diyos, ipapahiram niya sa atin. Kung anong meron ng ating Panginoong Diyos, kaya niyang ibigay sa atin. Yun ang sinasabi ng Bible, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things will be added unto us.
because of intimacy. And that's our prayer, our desire. Araw-araw, piliin natin ang ating Panginoong Yesus, ang ating Panginoong Diyos sa buhay po natin. Paano po natin siya maaaring piliin sa life natin? Number 1, personal journey with God. Meron po tayong ginagawa ngayon dito sa church. Pagkagising, si God agad. Pagising ko ng umaga, ang gagawin kong una, magpapasalamat muna sa ating Panginoong Diyos. Amen? And after that, isusurrender ko yung buong araw na yun sa ating Panginoong Yesus. Personal journey sa prayer, sa salita ng ating Panginoon Diyos. Second, paano po natin pipiliin si Jesus araw-araw sa buhay po natin? Lygian worship. Meron po tayong Lygian worship. At sa Lygian worship po natin, maging faithful po tayo doon. Kasi pakikipag-close po natin kay Lord Diyos. Next week po ay November 1. Kahit November 1 po, meron pa rin po tayong Lygian worship. Amen? Ano po pwede natin gawin? Kung halimbawa, pumupunta po kayo sa memorial, so bago kayo pumunta sa memorial, how about you go first to our Lygian worship? 4 to 5:30 p.m. And then, pagkatapos, punta ka na sa memorial. O kaya, kung umaga pa lang, nasa memorial na po kayo, 4 p.m., magpaalam ka, Ma, punta muna ako ng Lygian. Hanggang 5:30, ang kagandahan pa doon, andun ang pinsan mo, pwede mo na siyang isama dito. Amen? Isama natin siya dito. O kaya, kung talagang nararamdaman mo at pwede nating i-workout ito, Ma, may Lygian kami ng 4 to 5:30. Meron kaming 6:30 p.m. Gusto mo mag-Lygian ako, tapos mamaya sunduin kita, mag-church tayo ng 6:30 p.m.? This is a big opportunity. May invite natin ang mga kaibigan, kaklase natin. Huwag po kaagad na, ay, November 1, at kami memorial. Yan ako simba. Hindi po gano'n ang Lygian. Amen? Hindi po tayo gano'n. Tayo po mga Lygian, marunong gumawa ng paraan na magpatuloy tayong lumapit sa ating Panginoong Diyos. Number 3, life party. May poster tayo dyan. Ang life party po natin, gagawin po siya November 2. Lahat po ng hindi pa nakadalo sa ating life party, this is for you. Tuturuan po tayo paano mamuhay patungkol kay Kristo. Palagay ko po, isa na lang po ang time natin dyan, 4:30 p.m. po. Tama po, Pastor Erwin? 4:30 p.m. Pakimark sa calendar lahat po ng hindi pa po nag-live party. 4:30 p.m. This coming November 2, ini-invite namin kayo. Kahit may pasok na ng November 3 and November 4, pupunta pa rin tayo dito sa live party natin. Because this is for us. This is us responding to the call of God, seeking Him first, drawing intimacy sa ating Panginoon Diyos. Number 4, prayer chain. Ini-invite po namin kayo. Wala naman pong pangit na mangyari sa atin kung mag-join tayo sa prayer chain. Pakibahagi po tayo. In fact, maraming blessing po ang mararanasan po natin as we join ang ating pong prayer chain. Ano pong naisin po natin? We want to seek God first. Gusto natin siyang piliin araw-araw. We want it genuine. We want it wholeheartedly. We want it consistent. Ang nais po natin sa paglapit natin, pagpili kay Kristo, gusto natin ito'y totoo, todo-todo, tuloy, araw-araw pipiliin si Kristo sa mga buhay po natin. That's our prayer, that's our desire sa ating mga buhay. Sa ating pong pagtayo, bago po tayo mag-worship kay Lord, sa ating pananalangin, nung bata po kami, ito po yung ginawa namin. We just live a life very consistent, very drawn to God. Totoo, malalim, yun po ang buhay na isinabuhay po namin before. Alam ko pa kanto, 12 years old. Naka-join po ako ng worship team, nakakilala sa ating Panginoon Diyos. Pinili na mamuhay sa kabanalan. Hindi po madali ang buhay, kamukha po nyo, nabully din po ako. Kamukha ninyo, naiwanan din ako ng mga kaibigan ko. Kamukha ninyo, parang hindi ko rin alam paano makisalamuhas sa iba. Kinakabahan din ako, natatakot din ako na harapin ang buhay. But even amidst all of those worry situations that I have, I decided to commit myself na maging totoo sa ating Panginoon Diyos. Panginoon Diyos, ito lang ako pero gusto ko pa rin lumapit siya. And I decided na maging doon na tumodo kay Kristo. Panginoon, na kahit ganito lang ako, gusto ko, magpapatuloy ako sa iyo. Nagtuloy-tuloy, became high school, became college, walang baon, walang pang-enroll, pero nag-aral ng mabuti.
naglingkod sa ating Panginoon Diyos. Sinikap ko po, hindi po ako perfect, hindi po ako banal. Sinikap ko na manatili sa ating Panginoon Diyos. And the miracle of our God, ngayon po binibless ako ng Panginoon Diyos. By the grace of God, nung nagturo po ako ng pagiging teacher sa isang private school, I became faithful to that private school. After 2 years, ginawa po akong principal ng Panginoon Diyos dyan po sa GSSM. Sinasabi po lagi ni na pastor, the youngest to be a principal. Praise God. And then nagpatuloy ako na maging principal, lumapit sa ating Panginoong Diyos. Nagulat po ako, binless ako ni Lord. May nagbigay po sa akin ng lote, 200 square meters. Naglingkod sa ating Panginoong Diyos. Yung mga sasakyan ko po noon, pang second hand lang, no pong kasigla, sasakyan ko na. And then just this year, the Lord bless me, brand new na sasakyan, nagagamit ko sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Hindi po ako lumayo kay Lord. Naging faithful, naging consistent. Nagulat po ako, years back, 2 or 3 years ago, a reward and blessing the Lord gave me. Ginawa akong youth director ng ating Panginoong Diyos sa church po natin. Ngayon, totoo, todo, tuloy-tuloy na pinipili si Kristo sa aking buhay kasama ng bawat isa sa atin. Bakit natin pipiliin si Kristo? Kasi siyang unang pumili po sa atin. Kaya nais natin siyang piliin sa buhay po natin. Makasalanan tayo, ngunit minahal tayo ng ating Panginoong Diyos, Panginoong Jesus. At gusto ni Lord, piliin din natin siya. John 15:16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Nasa kabila ng mga kasalanan natin, binigay niya si Jesus para sa atin. And this is the first prayer that we need to have. Pinili mo na ba si Jesus sa buhay mo? Kung hindi mo pinili si Jesus, as you bow your head, ilagay mo ang isang kamay mo sa inyong puso, sumunod sa panalangin ito, tatanggapin natin si Jesus. Pipiliin natin siya. Ulitin natin ang panalangin ito, sabihin natin, Panginoong Diyos, Panginoong Diyos, salamat sa pag-ibig mo. Salamat, mahal po ninyo ako. Umaamin po ako. Isa po akong makasalanan. At kailangan ko kayo. Humihingi ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, naniniwala ako na matay kayo sa krus, na ilibing, muling nabuhay para po sa akin. Panginoong Jesus, ngayong araw na ito, tinatanggap ko kayo sa aking buhay bilang aking Diyos, bilang aking tagapagligtas. Salamat sa pagpili niyo sa akin. Pinipili ko po kayo ngayong araw na ito. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Sa